Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa SEA Games. Rules ng SEA Games pagdating sa basketball nakakalito dahil paiba-iba. Ngunit ang SBP ay nilinaw na ang totoong rules na galing mismo sa Thailand. At ito ang si QMB 100% na maglalaro para sa Gilas Pilipinas. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Tila ba'y naging nakakalito ang patakaran ng SEA Games sa Thailand pagdating sa larong basketball dahil nga maraming lumalabas na balita na ganito raw ang rules. Unang-una na nga dyan, may lumabas na balita na FIBA rules daw ang gagamitin. So ibig sabihin yung mga players na hindi nakakuha ng Philippine passport bago mag-16 ay hindi nga makakapaglaro at isang naturalized player lamang ang magagamit. At may mga lumalabas naman na only passport rules. So ibig sabihin kahit nga late na nakakuha ng Philippine passport bago mag-16 ay pwedeng maglaro. At yung mga naturalized player ay pwede ring maglaro. Kaya naman nagkaroon nga ng confusion kung ano nga ba talaga ang totoong rules na gagamitin sa SEA Games sa Thailand. At ito nga si Coach Norman Black ay nakapaghanda na ng 8 players na isasabak niya sa SEA Games sa kanyang lineup. Nandyan nga si Dave Ildefonso, kasama din itong si Matthew Wright sa kanyang lineup at itong si Bobby Ray Parks Jr. at ang UAAP player na si BJ Pre at ito nga ang si Remy Martin ay kasama rin. Syempre hindi mawawala si Justin Brownlee, Jason Brickman at itong si Ange Kwame ay kasama sa lineup. Kaya naman upang makasiguro na makakapaglaro ang lineup ni Coach Norman sa SEA Games, nilinaw na nga ng SBP kung ano nga ba talaga ang totoong rules ng Thailand pagdating sa basketball sa SEA Games. Ang sabi nga dito sa report ng The Philippine Star Sports, Confusion in SEA Games Hoops by Sir Kinito M. Henson. Ang sabi nga dito ay nilinaw na nga ni Ma'am Erica D, ang Executive Director ng SBP, na wala pa namang binababa ang SEA Games na bagong rules, bagkus ay yung dating rules pa rin ang iaalaw sa SEA Games sa Thailand sa basketball at ito nga yung only passport rules. At ayon pa rin nga kay Ma'am Erica D ay chinek na nga ni Sir Dr. Jose Raul Canlas, ang Chief Dimission ng SBP, at ang sabi niya nga wala talagang pagbabago sa rules. Yung gagamitin pa rin yung only passport rules. Ngunit alerto pa rin ng SBP dahil baka nga biglang magbago ang patakaran ng Thailand. Ngunit kung tutuusin ay pabor sa Thailand ang only passport rule dahil unang-una, marami din silang mga Thai-American, Thai-Nigerian na mga players na paniguradong hindi rin nakakuha ng passport bago mag-16. Although sinasabi nila na lahat daw ng kanilang players ay mga local na sa Thailand. Ngunit kung i-implement nila ang only passport rules ay papabor din sa kanilang kupunan. Samantalang sa ibang balita naman, marami nga ang nagtatanong kung sigurado na ba o 100% na bang makakapaglaro itong si Quentin Melora Brown o QMB para sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers na mangyayari sa November 28 kung saan una nga nating makakaharap ang kupunan ng Macau. Well, ang sagot nga dyan ay oo, 100% na makakapaglaro itong si QMB para sa Gilas Pilipinas at ayon na rin nga yan sa report. Ang sabi nga dito sa report ng Spin.ph at ang sabi na rin ni Coach Tim Cone, nang tanungin daw nila si QMB kung gusto niyang maglaro sa November window, ang sagot daw ay oo. So lumalabas na 100% committed at maglalaro itong si QMB para sa Gilas Pilipinas. Ayon pa nga sa report ay pinadalahan nila ng video itong si QMB upang mapag-aralan niya ang triangle offense defense ni Coach Tim Cone. Kaya naman abangan na lang natin ang magiging performance ni QMB at dito natin malalaman kung fit ba siya
sa sistema ni Coach Tim Cone at kung kaya niya bang i-adapt ang triangle offense defense ni Coach Tim Cone.